I need to know the truth. Sinong nagbayad para ituro si Annie? But it's Auntie Cindy. Seem bothered. What's happening, Cindy? Anong ginagawa mo dito? Bago ang dinner ng pamilya Chu at Tang Cuenco, ay nagkita sila Stephen at Caroline na tinanong ng dalaga kung nakapili na ang mga magulang ng binata kung anong date ng kasal nila. Naganamang sinabi ni Stephen na giniit niya sa mama niya na wag munang pangunahan dahil hindi pa niya nakakausap ang dalaga. Sabay sinaad niya kay Caroline na may proposal sa kanya na iniisip niya sa Hong Kong sila magpakasal dahil may divorce noon na kapag hindi nag-work out ang arranged marriage nila ay pwede silang mag-divorce agad na alam niyang ikakasal pa rin talaga sila dahil yun lang ang tanging paraan para matulungan ni Stephen ang pamilya ng dalaga dahil siya na lang ang tanging pag-asa nila upang muling makabangon ang GLC. Hinawakan pa ni Stephen ang kamay ng dalaga at sinabing kaibigan niya si Caroline na gusto din niyang matulungan ito at tanggap din niyang mas mahal niya talaga si Bingo pero kailangan pa rin nilang sundin ang mga gusto ng kanilang mga magulang. Kinagabihan ay handa na ang dinner ng dalawang pamilya na si Bettina ang nag-organize na pinuri pa ni Carlo sabay tinanong ni Gina kung asaan ang wild sister niya na si Irene ang tinutukoy niya na talagang sinadyang hindi sumipot dahil against siya sa arranged marriage na ganamang sinabi ni Bettina na mas magandang wala siya kesa dalawang kapatid niya ang pasaway. Sabay sinabihan niya si Carlo na bantayan niya si Charleston dahil hindi pa sila nag-uumpisa ay nakadami na siya ng inom na kailangang siguraduhin ni Carlo na tahimik lang si Charleston hanggang matapos ang dinner nila at siya na ang bahala kay Caroline. Nang nakaupo na silang lahat ay tumayo si Wilson na masaya niyang sinabi na pinag-iisa ang pamilya nila dahil sa magaganap na kasal nila Stephen at Caroline na sinabihan niya ang binata na lagi siyang welcome sa pamilya nila dahil sa kasal na magaganap ay magkakaroon ulit siya ng isa pang anak na lalaki. Walang kaalam-alam si Wilson at mga magulang ni Stephen na may usapan na ang dalawa kaya naman agad pumayag si Caroline. Habang malalaman na ni Cindy ang pag-iimbestiga ni Wilson kung saan siya na ang hahadlang sa mga plano niya at hindi na niya ito mapipigilan pa. Palihim na kakausapin ni Wilson si Alumahan kaya nalaman niyang binayaran siya para ituro si Annie at maging si Charleston ay malalaman din niyang inutusan siya nila Gina at Cindy sa kanyang pagsisinungaling para idiin niya si Annie dahil ang totoo ay wala siyang nakita na babae noong gabing namatay si Divine. Magagawa kayang ipapatay ni Cindy si Wilson para tuluyan nang maibaon ang krimeng ginawa niya at para siya na ang maupong CEO ng GLC na ito ang dahilan kung bakit niya pinapatay si Divine maging si Annie at maaaring siya din ang pumatay kay Edward dahil ang gusto ni Edward noon ay mapasa kanya ang kumpanya nila Bettina. Dahil sa maririnig ni Caroline na may kausap si Cindy sa cellphone at balisa ito ay sinabi niya kay Wilson dahil alam niyang kakampi na niya ang papa niya kung saan palihim na susundan ni Wilson sa tagong lugar at madilim na lugar si Cindy kaya nagulat ito at tinanong niya kung anong ginagawa ni Cindy doon na umiiyak ito. Umiiyak si Cindy sa mga sandaling yan dahil maaaring iyan na ang huling sandali ni Wilson dahil tatapusin na nila ang buhay niya. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ng advance episode at ang nalalapit na pagtatapos ng Can't Buy Me Love dito po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.